Welcome back to my channel, Faceless Row here, ang inyo pong host. At balikan po natin ang atin pong kaibigan na si Estong, si Wonderis, Wonder Estong Channel. Yan po yung pangalan ng kanyang Facebook account, Wonder Estong Channel. At makikita po natin dito, kamakailan lang, mga nakaraang araw ay naipalabas ang kanyang buhay, no, sa KMJS. At napanood po natin yan, nasubaybayan po natin yan. Napakaganda ng kanyang inspirasyon sa pag-aalaga po ng mga ibon. Ang unang ibon niya dyan, kung hindi ako nagkakamali, ay mga uwak. At ang paborito niya dyan, ang pinakamabait na, na ano niya, na alaga niyang uwak ay si Bagwis, no? At kung hindi ako nagkakamali, yung ibon na Maya ay binigay sa kanya ng mga estudyante na hindi naman talaga maaalagaan ng mga bata kasi nalaglag nga yung pugad at hindi na bababalikan ng mga magulang na ibon. Kaya ang ginawa niya, may nakakakilala sa ating kapatid na si Wanderis Estong, kaya ibinigay ng mga bata yung ibon sa kanya at siya po yung nag-alaga. Imagine kung yung mga ibon na yun ay hindi po naalagaan, sa tingin ko baka wala na yun. Kasi kung kinuha ng mga bata yun, baka paglaruan ng mga bata, dahil mga bata nga sila, at patay na yung Maya, di ba? Pero dahil sa inalagaan ni Wandris Estong, yung ibon na yun ng mga Maya, alam niyo po, napaamo niya. Kaya itong mapapanood natin, at sa mga hindi pa po nakakapanood at mga nakapanood na, alam ko po na ito po ay aantig sa inyong mga damdamin. Dahil itong si Wandris Estong ay nakadevelop ng bonding sa kanya pong mga alagang ibon. Kaya naman siya tinawag na bird whisperer. Kaya panoorin po natin ito at bibigyan po natin ito ng pag-uugnay-ugnay at talakayan dito po sa ating YouTube channel. So wag natin patagalin. Panoorin po natin to. Itong maikling video na mga, I think mga 3 minutes. At makikita nyo po kung gaano po siya ka-gifted kumausap ng mga ibon. Nakakatuwa. Mahilig rin ba kayo sa mga ibon? Di ba? Okay, panoorin na natin ito. Na Ayan. binansagang Pinoy Bird Whisperer dahil hindi lang daw niya kayang paamuhin ang mga alaga niyang ibon sa isang tapik lang ng kanyang sabay. Kaya na niyang mapalapit ang uwak. May sarili siyang language, Ang no? ibong kakatil kapag siya'y sumipol, dumadapo na sa nakataas niyang mga kamay. Hinahalik-halikan pa siya nito. Ang napakailap namang mga ibong Maya. Ayan. Umailan lang ang kanyang May sipon. mga kanya-kanyang pangalan yan. Nakakatuwa. Lumipad-lipad pa sa kanyang hangin. Ayun yung sinasabi ko sa inyo. Disney Princess Yarn, Napalaki pati nga niya sa yan. higaan, ang mga ibon, kabanding niya, nakatambay sa kanyang mga daliri at kamay. Maya, halika. Ay, may mga pangalan, di ba? Baby pa lang, inalagaan Ang niya yan. lalaking parang may kakayahang makapagpaamo, makipag-ugnayan sa mga ibon, namumugad dito sa real. Alam nyo guys, bata pa ako, mahilig na talaga ako sa ibon kasi ako ay laking bundok at walang kapitbahay. Ang naging kaibigan ko, kalaro ko ay yung mga ibong bundok. Kaya guys, ito yung istorya ng aking buhay. Tuloy natin, panoorin natin. Quezon, siya si Estong, ang binansagang Pinoy Bird Whisperer. Ito si Star. Tapos ito si Sky, Yung mga pangalan, no? si Maya, at saka si Mayo. Si Bagwis, ang aking alagang uwak. Sa pitong alaga niyang mga ibon, ang pinakamalambing daw, liit at malilikot na mga ibong Maya. At hindi rin daw siya iniiwan ng kanyang mga alaga sa ere. Sinasanay ko sila ng whistle. Para pag lumipad sila ng malayo, pag ito hinipan ko, rinig nila. Guys, pa-follow naman, pa-heart at saka pa-share. Thank you. Sa totoo lang, habang pinapanood ko tong video ito, miss na miss ko talaga yung mga alaga kong ibon sa mga oras na ito. Kasi sa ngayon, hiwa-hiwalay kaming lahat. Sana all pinabalikan.
Paalala rin ni Estong, don't touch his birdie, Bagwis. Hindi mo pwedeng pakawalan kapag kasama yung ibang mga ibon kasi masyado siyang siloso at agresibo. Kahit yung kapwa niya uwak, magpaplano pa lang lumapit sa akin, sinasalubong na niyan. Siya talaga ang mayor sa lahat ng alaga ko. Sa lahat po ng ibong ko, si Bagwis ang pinaka mabigat, mataba at pinaka matapang. Pero mabait at sweet naman pag nakuha mo yung ugali niya. At dahil laging init na init naman ang kingfisher na si Sky, araw-araw daw kung kanyang paliguan. Aplas-aplasan mo lang siya ng ganun, naiinitan din ng mga ibon. Ang kanyang mga ibon, spoiled pagdating sa pagkain. Ang pinapakain ko sa mga Guys, gusto ko lang sanang kumustahin yung mga alaga kong ibon ngayon kasi simula nung magkaroon ako ng problema sa DNR, simula noon tapos nakulong ako, hiwa-hiwalay na kami hanggang ngayon. Yan, si Bagwis, yan yung ibon ko na sa pasimula pa ay talagang kasama ko na. At siya rin ang dahilan kung bakit ako sumisikat ngayon. Miss na miss ko siya, kasama yung kanya mga kaibigan. Sa ngayon wala akong ibon kahit isa. Tuloy natin guys, panoorin natin. Ibong kay cereal, yung mga maya, bigyan mo lang ng palayan o kaya dinurog na bigas. Masaya na yan eh. Sa mga uwak ko, dog food. Ito yung cereal na tinitimpla ko para sa mga alaga kong ibon. Pinatakalan ko lang siya nung sasakto sa kanila para hindi naman natasayang. Ang tubig na ilalagay nyo ay yung maligamgam. Tsaka nilalagyan ko rin. Alam nyo, guys, naawa ako rito kay, sa kaibigan natin na to kay Estong. Unang-una dahil nahiwalay siya sa alaga niya at nakulong siya. Hindi ko maunawaan kung bakit pero may mga nagsabi talaga na bawal talaga mag-alaga ng mga endangered species, no? Endangered mga birds or any kind of mga instinct ng mga animals. So bawal talaga 'yon. Pero may mga katanungan po dito. Naunawaan po natin 'yon, no? Malinaw po sa atin 'yon sa ating law, lalo na yung pinapatupad ng mga ng batas sa Pilipinas, yung DENR na nagpapatupad niyan. Pero may mga tanong po yung mga kababayan natin at tanong ko rin po, no, sa atin pong tagapangasiwa ng ating kalikasan. Bakit may mga iba na hindi naman talaga malaya silang nag-aalaga. Hindi sila na katulad ng ganitong nangyari kay Estong, no, kay Wanderis. Hindi sila na nahuhuli. Hindi sila na penalty. Hindi sila na nabibigyan ng katulad nitong ginawa ng DNR doon sa Quezon. Hindi sila malaya, may kalayaan pa silang mag-alaga. Marami akong nakikita no? I don't know bakit ganun yung ganun yung treat nila kay Estong. Hindi kaya dahil sa kumikita na si Estong at hindi siya nagbigay. Diretsahan po tayo dito. I apologize po, no? Pero may mga kasama po tayo dito na nagtatanong. Babasahin ko lang po. Ito pong si Charlie Armenta, with your permission, basahin ko. Ang sabi rito ni Charlie, DENR, no? Hashtag, bakit? Malaking bakit, tas question mark. Yung mga sumisira ng kalikasan, gaya ng mga babuyan sa ilog, ang tapon ng dumi ng baboy, yung pabrika, halimbawa mo na yon, gawaan ng battery dito sa Bulacan, gawaan ng tela o katayan ng manok sa ilog, ang tapon ng waste materials. O kagaya sa mga probinsya, huwag na tayo lumayo. Solusyon na lang, binabago ang mga lupa. Binabago ang mga lupa, kina-quarry. Tapos, hindi ninyo kinukulong. Bakit? Ang laki ng bakit niya. Sa tingin nyo, mga makasama, mga kababayan, tama kaya yung patas kaya yung ginagawa ng DENR? O may kinikilingan po sila? Hindi po natin binabatikos ang government o ang DENR. Binibigyan lang po natin ng patas na trato. Kanina po talagang sa umpisa kanina nung binabasa ko to at binibigyan ko ng intro, hindi ko talaga masabi dahil ayoko magbitaw ng salita na
na talagang masakit din, di ba? Kasi alam mo sa totoo lang itong si Estong, nasa liblib po silang lugar nakatira. At dito nga sa Maynila, may point ito si Charlie. Ang dami ritong mga ibon na maya, nalalaglag na lang, namamatay eh. So, ibig sabihin, pag inalagaan mo pala yun, makukulong ka. Okay, tuloy natin yung basa. Ang sabi rito, bakit? Dahil ba malaki buwis sa ahensya nyo? Dagdag pa, under the table na usapan? Pagkagaya ni Estong, kayang-kaya nyo kasi small time person. Alam mo, Charlie at mga kasama, no, mga kaibigan, no, mga nakikinig, sa totoo lang, I cannot say na ang ating government, ang ating DANR ay nakakatanggap ng mga ganyan under the table. I don't say that. Pero hindi rin ako magda-doubt na baka meron. Pero hindi lahat, hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam na meron kung meron mang nangyayaring ganyan. Pero malaki kasing katanungan eh. Nagtatanong po yung taong bayan eh, bakit kinuha yung kanyang mga alagang ibon eh. Kasi ito pong si Estong, kumikita na po yan sa sa kanyang Meta, no? Kay Meta. Kaya lang ang problema, ganun nga nung na-report ata siya, hindi niya nakukuha ngayon yung ano niya, yung kanyang sweldo. 'Di ba? Parang unfair naman ata 'yun. Trabaho niya 'yun eh. 'Di ba? Dapat tulungan naman natin yung mga kababayan natin, hindi yung mga Chinese na mga nagdadala rito ng mga drugs ang umuunlad eh. Pasensya na po mga kaibigan ha. Okay, mga kababayan, tuloy po natin ang basa. Pag kagaya ni Estong, kayang-kaya nyo kasi small time person. Kaya kaya nyo gawin ang asal nagtatanong lang sa mga masagot nyo, mga tanong naming ordinaryong tao, DANR. Sana masagot to ng DANR, no? Kasi hindi ko pa nakikita kung sinagot to ng DANR eh. Okay. Sabi ni Jerson B. Legaspi, sana po mabalik sa iyo ang ibon nyo at sa kumumpis ka ng ibon nyo. Ito ang mensahe ni Jerson. Kuya, kung nababasa nyo to, wala kayong awa. Inalagaan ni Kuya, tapos kukumpiskahin nyo. Ang sama nyo, alam ko na wild lang sila, pero nasanay na sila na inaalagaan. At saka alam nyo ito hindi kinukulong ni Estong, ni Wanderis, yung kanyang mga alagang ibon. Okay? Hindi niya po, pinababayaan lang niya sa sa labas, yung mga, yung mga alaga niya. Kasi nga doon sila nakatira sa bundok eh. Okay, Basilio Burse Boragay. At bakit kailangan kumpiskahin ang alagang ibon? Malaya naman pinakakawalan. Tama, that's correct. Yan pala, sinabi ko na. No? Meron din po akong mga alagang ibon. Ayan, Master TV. O ba't yan? Si Master TV. Meron ding mga alagang ibon. O hindi naman natin makiklik kasi mapupunta tayo dyan siguro. Okay, ito naman si Joe Remias Tumimbang. Pero nung nag-uuling dyan sa lugar ninyo, nagbubulag-bulagan. Sila nakikinamin yan pag namali ako yata ba? Pag nagka-rides mga tropa. Nakikita yung mga nag-uulingan. O yan nga, nagkakaingin, di ba? Yung mga puno, pinuputol, sinusunog, ginagawang uling, binebenta. Ay nako naman. Asa na mga ibon mo, idol? Lagi pa naman ako. Sabi ni Celia. Ako rin, nanonood ako sa kanya actually. Tuwan-tuwa ako sa mga ibong uwak niya, no? Si Bagwis. At hindi lang isa yung ibong na uwak niya, marami nga siyang uwak na ibon at may kanya-kanya mga pangalan. Tapos sumunod na nakita kong ibon, yung si Warrior. Warrior ba? Sunod nakita ko, yung mga Maya. Basta, kasi nanonood ako rito kay Wonderstone Channel eh. Kaya binilag ko to eh, no? Pag mga ganito, humihingi rin po ako ng paumanhin sa DANR. Pero nakakaantig po ng damdamin, no? I'm sorry for DANR. I'm sorry for Wanderers Estong sa nagawa sa iyo ng mga tao. Yan, dyan sa DNR. Kinuha yung mga ibon mo at kinulong ka pa ng ilang araw kung hindi ako nagkakamali. Sabi naman ni Richard Barrial Contigno, sayang po mga alaga niyong ibon. Nagsagip ng ibon plus na KMJS equals na DNR saklap. Nakaranas pa ng kulong. Guys,
Alam niyo po, ang daming nanonood dito kung hindi ako nagkakamali sa kanyang account sa FB ay more than 600,000 na po yung kanyang followers. Sabi naman ni Rose Mads Kaingkoy, laban lang, sikapin mo na makomply mo ang mga requirements nila tapos tuloy mo ang pag-alaga. Pero pwede siguro huwag na i-cage. Pwede kaya yun. O, kasi kanina nakita natin naka-cage eh. Pero sa pagkakaalam ko naman, Rose Mads, hindi talaga sila naka-cage. Nasa loob lang talaga sila ng bahay. Siguro kinukulong niya for the safety. Kasi may mga pusa. Siyempre, di ba, may mga pusa doon. Baka makain, baka masaktan yung mga alaga niyang mga ibon. No? Pero magaling, turuan talaga. Nakakausap niya yung mga ibon, no? Sabi ni Jojo, galing mo, idol. Erwin Naag, sinungaling si Jessica. Okay, basahin natin to para patas. Bakit? Sinungaling si Jessica, isang tapik lang daw ng kamay. Bakit nakailang bang tapik si Wandris Estong? May point ka dyan, no, Erwin? Hindi ko napansin yun, ah. Ayos to, ah. Okay, Dors, Duarte Orbilio, sana all magaling mag-alaga ng ibon. May heart at 3 palakpak siya. Tatalino, ako naman, alaga ko, hindi ko nakikita. Kapag sumipol ako, humahangin na. Ano yun, ang gulo? Walang connect. Gilbert Santos, congratulations to you and your accomplishments. Keep it up. Okay. So, yun na lang po yung babasahin natin ng mga komento. At, ba't lumaki? At maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at pag-antabay dito po sa ating ginagawang vlogging sa ating YouTube channel. At isama natin sa prayer si Estong. Actually na ano ko yun, napanood ko yun eh. Nung na-interview siya diyan sa KMJS, napanood natin yan live, no? Sa kanyang channel. Inabangan talaga natin yan. At sa ating pagbibisikleta, mapasyalan natin siya sa Real Quezon at ma-interview natin siya. Alam niyo po, ako po, no, bilang nagmamahal din sa mga animals, mahal natin yan. Mga ibon, mga pusa, mga aso, kahit anong animals, no? I love animals. Kahit nga yung mga insect, gustong gusto ko yan eh. Nanonood ako niyan. Kaway-kaway dyan sa mga mahilig sa butterfly, di ba? Sa mga ganon, no? Siguro kanya-kanya tayong hilig. Pero ano yung matututunan natin dito? Unang-una, syempre, ang ganda na sinabi ng kaibigan natin kanina na nabasa natin, no? Mag-comply din tayo sa mga requirements. Bawal talaga mag-alaga ng mga endangered species, katulad ng mga inaalagaan ni Estong. Pero, magtataka ka nga talaga. May mga kababayan tayo na nagtataka, bakit ang dami na dapat i-penalize na hindi naman talaga umaabot doon sa nami-meet yung mga requirements. Pero bakit itong si Estong na maliit na tao, kinulong nila, kinupis ka pa yung mga ibon. 'Di ba? Baka nagbayad pa to, nagpiyansa pa to, no? Kaya para lang makalaya eh. Oo, tama. I think nagpiyansa. 'Di ba? Bakit? At sana po, kumakatok po tayo sa may makapangyarihang tao na sana po pwedeng maisoli sa kanyang mga alagang ibon at bigyan siya ng requirements, no? Kasi nasa gubat naman sila eh. Sana bigyan ng ng DENR ng pagkakataong mag-alaga. At tulungan po natin yung mga kababayan po natin na kumikita sa social media. Wag po natin ibaba. Alam niyo kung bakit? Itong panahon natin ngayon ay panahon ng recession. Maraming mga trabaho po ang mawawala. Mga tao nawawala na ng mga trabaho because of this time. Kaya wag po nating hilahin pababa yung mga kababayan natin na kumikita pagdating po dito sa social media. Okay po. Kaya kami mga nasabi man tayo na hindi maganda. Nagmamalasakit po tayo sa bawat isa sa ating mga Pilipino. Gusto natin makita ang ating mga kababayan na umangat sa buhay. Katulad po ng mga napapanood natin dito sa ating vlogging. Si Doc FLM po ay tumutulong, nagbibigay po siya ng humanitarian. At dito po sa June 11, 12, 13 sa Region 2, magbibigay po siya ng mga wheelchairs, magbibigay po siya ng mga salamin at ng mga cellphones para po sa mga estudyante ng bayan ng Ramon. Ayan po ay Region 2 dito po sa bayan ng Ramon sa Isabela. Kaya, ano pa ba? Bigla pong naalala bago tayo magpaalam, ito ang Island Cove. Alam niyo po ba na dinadayo yan ng mga ibon nung wala pa dyan yung Pogo? Yung mga building po dyan. Dati po, yan po ay may mga puno. At may mga, yung mga puno na yan,
ano yan parang may parang farm na may mga tubig ganyan, tapos taon-taon dinadayo po yan ng mga ibon, nagmamigrate diyan, at marami po mga foreigner, no, mula pa sa Europe nagpupunta dito sa Pilipinas diyan sa Island Cove para kumuha ng mga ibon. May malalaki silang teleskopyo, kinukuhaan nila yung mga ibon diyan sa Island Cove. Pero ngayon wala na, sayang yung Island Cove. Naging client ko po yan nung nasa sales po ako. So yun lang po mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo sa inyong panonood, at subaybayan po natin ang buhay ni Wanderis Estong at isubscribe po natin siya sa kanyang Facebook account na ang pangalan po ay Wander Estong Channel. Wanderis Estong, saludo ako sa iyo at alam ko na ikaw ay nalulungkot dahil nahiwalay ka sa mga alaga mong ibon. Huwag kang mag-alala, may awa ang Diyos, makakasama mo sila sa darating na araw. Okay, God bless you, Wander Estong Channel. God bless po sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa inyong panonood.